So, dito na tayo mga tol sa may Pililya. Dito tayo dumaan, gawa ng yung campsite na pupuntahan natin ay nasa part ng Real. Kasi kung doon naman tayo, medyo ikot. Malapit lang kasi to sa Pami, parang magbaboundary. Ang rota natin ay 2 hours, mahaba-haba. Pero nakakapote pa rin tayo gawa ng paulan-ulan pa rin, pero dito mainit na. Dito tayo sa may windmill. Ay! So ito yung pagpapatuloy ng moto camping adventure natin at susunod na spot ay samahan nyo ako at tignan natin kung gaano kaganda doon. Sana maganda na yung panahon para makapagpatuloy tayo ng mga nabasa. Let's go! Ito nga pala si Tatay, ang owner ng Camp Payapa, na kung makikita nyo, napakasimpleng tao pero mas makikilala natin siya sa episode na to. Tatangayin ako dyan. Dito na lang. Ayun. So dito na mga tol si Bro Dejan Pax. At dito na lang kami pepesto sa kabila. Tumawid na kami. Maghahamok gaming na lang kami. Gawa ng maulan nga tsaka mahangin. Para makapagpahinga din tayo dito ng ilang araw. 2 nights yung target namin ni Bro Dejan Pax bago kami dediretso naman doon sa isang spot. Tsaka dito makakapag-charge tayo. At yung naririnig nyo ay lagas-las yan ng ilog. Kaya nga di kami makatawid gawa ng tumas yung tubig. Tsaka dito, sakaling wala kayong stove na dala, buto kayo dyan. Dito naman yung CR. Meron ditong 1, 2, 3, 4 na CR. Ganda, kahit yung pader naka-tiles. Napakaganda ng ganito. Ito yung pwede kayo magbukas. Tao po. Bakit tao? Ito, shower room. So kahit pa paano, nakakaligo na tayo. Ligo naman tayo araw-araw. Kaya nga lang kagabi, pag-set up natin, ay di na tayo nakaligo. Ito nga pala mga tol yung tubig. Sobrang taas. Kaya di kaya ng tok-tok tsaka ni Uno. Kasi malakas yung current. Nabaon? Nabaon? Di ako tatawid dyan. Ang tawiran ay meron sana doon, nasira daw nung bagyong uwan. At yung isang tawiran, ito yon. Mag-unboxing na lang tayo ng ibang gamit dito sa spot habang magsa-set up tayo ng hammock. Dahil hammock gaming tayo. Dahil yung ibang gamit natin ay basa. May chance tayong makapagpatuyo dito dahil sasabit ko doon. Ito mga tol, bitbit na lang namin yung ibang gamit na itatawid namin dito sa kabila. Solar pa ito. Mamayang gabi, napakaganda dito. Solar pa. Ayos no. Mag-unboxing din tayo ng mga gamit. Gaya na bit-bit tong bagahe. Kaya tayo maraming bit dito yun. Gawa ng nakabox pa yung iba. Eh para mabawasan. Unti na yan. Oo, unti na lang to. Dito sa biyahe. Tayo ay maliligo na din. Gawa ng, ayan, ready na yung paninda natin. Oh. Basa. Buti na-survive tayo nitong ano na to. Kasi dito lang siya nabasa, pero sa loob hindi. Papatuyuin pa rin natin yan. Tapos yung tent, ayan, sampay ko muna. Tsaka yung ibang damit na nabasa para pag uwi natin ng Bicol, wala tayo gaanong basang dala. Pero lalagay na lang natin yan sa isang plastic na puro labahin. Tsaka yung gulay, dapat lulutuin ko kagabi. Ayan. Nabulok na yung isang talong. Pero meron pa rin naman mapapakanabangan. Prituhin lang natin, tsaka lagyan ng toyo. Ayun din yung pandagdag ulam. Ligo muna ako bro. Sige. At nang makapagkape tayo. Yung CR nila dito ay walang heater. Kapag doon kayo, yung sa kanila, ay meron doon. Pero di naman ganun kalamig yung tubig at napakasarap nga maligo. Ito yung shower. Ayan, yung shower dito, malakas yung tubig. O siya, ligo muna ako mga tol. Gusto ko sana maligo doon, kaya nga lang, sobrang lamig. Bukas na lang kapag uminit. Nakaligo na tayo. Oras na para magkape. Si bro,
Ayan, nag-unboxing ng kanyang hammock. Titignan natin mamaya kasi kakaibang hammock raw yan. Tapos itong dalawa, susunod kayo doon. Hindi pwede, maputik oh. Diyan lang kayo, tulungan nyo akong magluto. At mag-unbox din tayo. Gaya ni bro, nag-unbox din siya ng mga bagong gamit niya. Tayo, mag-unbox din tayo. Yan na. Ito yung mga additional na gamit natin. Kanina nga pala, habang papunta ako dito, may nadaanan ako sa Pililya na bilihan ng mga pang slice. 100 lang kasi wala tayong pang slice. Ang ibang gamit ay ito. Gagamitin natin to. So lahat ng gamit na makikita nyo na bago sa akin ngayon ay nasa description ng mga tol. Or click nyo lang yung screen, lalabas dyan yung product at rerekta kayo sa Shopee account ni Great Outdoor. At dahil magluluto tayo, lalabas ko na itong mga kailangan natin. Tsaka ito, isa sa nakaka-amaze. Ayan na, yung chap-chapan natin. Ganda! Gamit ko to. Tignan na din naman. Dito tayo magluluto. Dahil dito masyado walang hangin. Dito lang kalmado. Siyempre, unang gagawin natin, magkape. At mag-unbox tayo ng ibang gamit na gagamitin natin dito sa pagluluto. Ito yung lalagyan ko ng SWS wheel hike na spider stove na. Dahil nga sabi ko sa inyo, all goods na all goods pa. Wala man lang kalawang. Meron tayo dito ang karagdagang gamit. Kunin ko lang. Dito ko yung nalagay. Ayun na. Buksan natin ito. So unbox na natin ito mga tol. Ito yung mga gamit na karagdagan natin sa pagluluto. Dahil ito ngayon lalagyan natin itong wheel hike na spider stove natin, wala akong lagayan. So meron akong nakitang lagayan na available din kay Great Outdoor. So separate pala siya. Kapag bibili kasi kayo ng stove, ito lang yung meron sila. Separate itong lagayan. So let's see kung sakto to. Para hindi na siya naalog ng sobra. Ayun o, sakto bro. All goods. So ito na yung lagayan natin itong stove natin. At kung napansin nyo dito mga tol sa setup natin ay wala na yung windshield natin na lata. Kunting hangin lang, talagang talsik yun. So ito yung spider stove windshield. Ayan. Pagka bumili kayo ng ganito, nakabox siya mga tol. At yung link nito mga tol ay nasa description lang. Or i-click nyo yung screen, pindutin nyo lang yung screen, lalabas dun yung product na rerekta na kayo sa Shopee. Saktong sakto. Masusubukan natin to. Gawa ng mahangin dito sa location Camp Payapa. Ayun o. Ganda mga tol. Dahil nga ang description niya mga tol ay spider stove. Kung mapapansin nyo dito sa ibabaw, spider web talaga mga tol. At ang kagandahan nito mga tol, itong surface na to ay makakadagdag pa init para maluto agad yung niluluto nyo. So ito na yung magiging windshield natin. At sukat na sukat siya dito mga tol. Kasi itong space na to ay dito siya. Para dito. Ayan. Let's see. Kagandahan mga tol. Meron siyang design. Metal nga pala. Ayun o. Angas par. Ganda. Ayun na. At ito ay nakakadagdag init pa sa pagluluto natin. So masusubukan natin yan kasi mag-iinit tayo ng kape. Pero bago natin subukan natin yan, meron pa tayo ng box. Ito yan. Ito nga pala yung nakita ko ding produkto ni Great Outdoor Gear Store. Ang tatak niya is Bargo Titanium Spoon. Ayan o. Na meron na siyang, pagbukas na din siya ng dilata na walang can opener. Titanium yan o. Solid par. Napaka-solid talaga ng mga produkto ni Great Outdoor. Ito buksan natin ito. Okay, para malaman nyo kung ano to. Tabi muna natin to para bawas space. Ito mga tol, kung mapapansin nyo, para siyang akit or lalagyan kung anong bagay na nakikita niya. Pero ito ay may purpose to. Kung para saan to. Dito siya mga tol, sa butane gas natin. Hindi siya design lang merong ganito. Ayan, ganyan siya mga tol. Tapos meron siyang lock. Ito din yung lock niya. At kung meron kayong mga pangdikit dito na personal logo nyo, pwede nyo dito
Ayun o. At ang purpose nito mga tol, hindi lang siya para design. Kasi ang purpose nito mga tol ay para ma-maintain niya yung temperature ng butane gas. Kasi kung mapapansin nyo pag nagluluto tayo, yung nagamit natin ay butane gas ay nagmo-moist siya. So parang lumalamig, which is dapat na-maintain niya yung temperature na hindi siya magmo-moist. Okay, try natin. Ang brand nga pala nito mga tol ay Wilhite din. At lahat ng ito mga tol ay nasa description lang. Syempre pag aalisin nyo to baka makalimutan nyo. Pagkatapos nyo magluto, kinamay nyo agad. Naku, paso kayo nyan. Ayan o. At lalagay natin to. Nang makapag-init tayo ng tubig para magkape. Dalawa ko na kasi si Dejan Pax ay magkakape lang din naman yun after nun mag-unbox. Ayun o. Oo nga no. Pero lilipat ko kasi nandito yung hangin sa gilid. Ayun. Dito galing yung hangin, dapat ito yung sarado. Di siya nadulas Oh. Di siya madulas. Oh. Ayos. Ganda ng windshield natin. Available yan kay Great Outdoor Gear Star. Tsaka ito, yung pang-maintain ng temperature ng butane gas. Kapag nakita kayo merong mga ganito, ibig sabihin, mas nag-iingat sila gumamit ng butane gas. Okay, nakamulo na. Sarap oh. Ito tayo magkakape. Hindi na natin labas yung camping table natin kasi may mesa naman dito. Diyan na kayo. Hindi kayo pwede nito. Sarap. Miss ko magkape. So nakapagkape na ako mga tol. Si Bro Dejan Pax na lang yung magkakape gawa ng kakatapos pala mag-setup. Ninitan ko din ng tubig kasi bilis lumamig. Sobrang lamig kasi dito mga tol. At sa Sir yung pangayo. Hindi na lang kami tinapay. Sobrang bait talaga mga tol. Wala akong masabi. Ngayon ay re-ready ko naman to. Kasi masisira na to. Simulan na natin magluto. Pagkakantay na lang tayo maluto to. O, tingnan nyo yung ano natin. Bagong windshield. Talagang umiinit din. Maganda nga yan. Kaya, Yan, pwede din yan. oh, Dito mo konti. titanium ni General yun eh. Ayan. General, si Tolits daw. Kailangan daw nito, General. Kaso ang sabi niya kapag nagpadala daw ulit. Meron ka na doon. Makakalimutan ka ba naman doon? Nakantay na lang natin ito maluto. At meron si tatay na iniihaw dito na tilapia. Tilapia. Pwedeng ulam namin, pwedeng pulutan. Tsaka ito, inaantay ko na lang tumalutong kanin. Tsaka magpiprito ko ng talong. At ito, gigisa natin ito sa toyo. Sisimula na naman yung malakas na hangin. Tsaka Malamay ka ba? kaya nga uulan na naman. Bukas titignan natin yung setup ni Bro Dejan Pax nung Haven na hammock. Hammock. Ngayon lang ako nakakita nun. Hammock tent. Hammock tent na parang bahay na din talaga. Bukas titignan natin. Ako, maampias ah. Saan ang umangon na malakas? Parang di naman. Pero bumuhos na yung ulan. Kainan na!
maraming salamat nga pala kay Sir dahil pinuntahan kami dito. So tamang pahinga na din at alas 11 na ng gabi at ito yung magiging higaan natin. Hammock camping tayo mga tol, which is good. Gawa ng nandito tayo sa may bubong na part. Itong hammock ko nga pala ay Decathlon to. Matagal na to sa akin. Subok na ang bigat ko nito. At buti naman ito natuyo na. Magagamit natin to. Gawa ng napakalamig dito mga tol. Paano? Bukas na lahat matutulog at magpapahinga muna tayo. Good night. Good morning mga tol. Ang sarap na ng tulog ko ngayong episode na to. So nakabawi tayo ng tulog kumpara dun sa naging last episode natin. Pero kahit paano dun ay nakatulog pa rin ako. Pero solid yung experience din. At dito, nakapag-relax tayo at nakapagpahinga tayo. So meron pa tayo ditong isang gabi para mag-relax. Yung araw, dito. Hammock gaming ako mga tol. Gawa ng yung tent ko nga ay nandito. Basa pa. Para maka-camping tayo sa susunod na spot ay kailangan ko siya patuyuin muna. At yung ulan, non-stop pa rin mga tol. Si Brody John Pax, ayan na. Mukhang di naman talaga siya nabasa dun sa kanyang magandang hammock na yan. Meron ng tarp, meron ng cover. Mamaya pupunta natin. Ipapakita ko sa inyo yung magandang hammock ni Brody John Pax. Pero mukhang tayo yung naunang gumising gawa ng napasarap at ang tulog ni bro. Kasi nang maulan, buong gabi inulang kami at kaninang madaling araw naramdaman ko yung malakas na hangin at parang hinihila tayo dito. Kasi nakahamok tayo, inadadala tayo ng hangin. Buti na lang natuyo tong comforter ko mga tol. Kaya meron akong naging kumot. Napakalamig dito, sobrang lamig. Nasa mataas pa kasi ito na portion at ito na din yung daan papuntang Infanta. Kaya nga lang ikot. Kaya ang ginawa ko kahapon ay bumalik ako ng Pililya para makapunta dito. Pakaganda, sobrang bait din ng owner. Kala sir, kay ma'am, sobrang bait. Kampayapa, recommended ko sa inyo mga tol, puntahan nyo po. Kasi kung wala kayong lutuan, meron dito. Free. Kasama na sa overnight na 300 pesos. Sa car camping hindi ko natanong. Pero pag moto camping ay 300 pesos. Mag-inquire pa rin kayo mga tol para malaman nyo kung magkano yung rate. Tapos yung CR, meron silang heater dun sa kabila. Marami. Nandun yung 6 ata yun na CR. Kaya walang problema kung maraming campers. Magkakasabay-sabay. May paliguan na maganda. Komportable. Sa tubig, kapag wala kayong dalang tubig, meron silang binibintang galon. Gaya na no. So hindi ko natanong kung magkano yun mga tol. At tayo na muna siguro yung magkakape gawa ng nilalamig ako. Time check tayo. At bumaba na tong hammock ko. Mabigat-bigat nga naman talaga tayo. Alas 7:12 ng umaga. At yung hangin, ayan. Wala pa rin pagbabago. Tinatangay na yung ibang basurahan at doon na ano. Lata. Buti dito mga tol ay medyo nakatago tayo sa bundok na yan. Itong area nila na kainan din. So nakisuyo na din talaga kami. Humingi na din tayo ng pasensya kala sir kasi ginawa na natin tong parang bahay na din. Ay yung mga gamit namin no, tambak. Tapos nagsampay ako ng mga ayan yung tent. Tinatangay na naman. Gawa ng yung hangin. May low pressure daw kasi mga tol. Napakasolid ng experience na ganito. Pupunta ka sa isang lugar na doon ka na maumagahan, doon ka magpapahinga, doon mo susulitin din yung mga pinagdaanan mo sa nakaraang rides and adventure. Kasi hindi lahat ng adventure ay masaya. Meron at merong adventure na kakaibang experience na kailangan mong mahirapan para maging kwento yun ng buhay mo. Ganun po yun. Hindi po ibig sabihin na maganda yung naranasan mo, ayun na yung magandang kwento ng buhay mo. Ang totoong adventure mga tol ay yung hindi mo inaasahang mararanasan mo na magiging parte at hindi mo makakalimutan na kwento talaga ng buhay mo yun. Kaya nung mga inaabutan tayo ng Baguio sa camping, nagsa-set up tayo habang binabayutan ng malakas na hangin, malakas na ulan, di ba? Yung paparating ka pa lang sa spot, naghahanap ka ng matutulugan ng mag-aalas 10, alas 9 ng gabi. Ang hirap ng ganun. Pero
Yun yung pinakamasaya. Yun yung pinakakwento ng buhay natin sa pag-adventure. Kasi yung ganito, darating ka ng normal na oras, pagpahinga ka, pag-setup ka, luto-luto, di ba? Okay lang yun eh. Parte na yun ng kwento mo. Pero merong kakaibang kwento sa buhay mo na mangyayari sa adventure na gagawin mo kung meron kang adventure na gagawin. Ayun dapat yung hahanapin mo. At nakapag-survive tayo sa mga ganun. Siyempre, papasalamat tayo sa taas. Kasi ginagabayan tayo lagi. Nandun lagi yung faith natin. Hindi mawawala dapat yung faith natin sa lahat ng ginagawa nating adventure. Dahil kung meron man tayong kasama sa buhay, yun na yung Panginoon. Siya ang laging kasama natin. So, paano? Kape tayo mga tol. At nilalamig na talaga ako. Napakasarap magkape. Morning po! Aga na lang kuya. Naghamok lang po kami. Wala po pagbabago yung hangin. Kahit po kagabi, sobrang lakas. Magkakape tayo mga tol. Kasi bro, mag-init na lang siya ng kape mamaya.
Meron na tayong luto. At ito, naantay ko na lang din maluto. Kasi ito yung titira din natin kay Bro Dejan Pax. Gawa ng mamaya pa yung gigising. Kakasabay na lang kami kapag lunch. Mauna na ako sa kanya bang breakfast. Para tuloy tayo nakabili ng bagong tinapay. Good morning sa mga alaga ng Brother Dejan Pax. Kakagising lang ni bro. At okay naman daw sila doon ang naging tulog nila kahit sobrang lakas ng ulan at hangin kagabi. Tayo nakapagkape na din. Kaya eto, balik tayo dito sa hammock natin. Yung mga labahi natin, ay basang-basa pa yan. Kung nakikita nyo, pinapatuyo ko lang para paglipat namin ng campsite ay hindi gaano dagdag sa bigat yung basang mga gamit natin. Kasi kapag mga basa yan, lalong mabigat yan. At syempre nagpapasalamat ako kay Bro Dejan Pax kasi mukhang hindi naman ata niya plano mag-camping ngayon, pero dahil nandito tayo sa location niya ay sinamahan tayo. So babawi talaga ako sa kanya kapag napadpad ulit ito ng Bicol. Gawa nung unang punta niya ay nasa Tagaytay naman ako noon. Pagka uwi ko ay ayun naman, biglang sumama yung pakiramdam ni Mrs. Kaya hindi ko talaga siya napuntahan at maiwan ko din yung asawa ko. Dahil sobrang pagod din kami nun sa biyahe galing sa Tagaytay at doon kami nagbakasyon. Nasakto ngayon ay tayo yung sinamahan ni bro dito sa location, kaya sobrang ako nagpapasalamat dito. At tamang relax muna tayo dito at magpahinga-hinga. Sarap par. So ito mga tol, nakakapote tayo gawa ng bibili tayo ng ulam namin. Buti naman tumila na yung ulan at palag na to hanggang sa makalabas tayo muna. Bibili na natin yung mga kailangan natin. Pagka ganito kasi yung panahon dito, malamig, maulan, masarap magluto ng sinabawang, kaya magsasabaw tayo. Paano bro? Iwan mo na kita. I-edit si brother. Kailangan Abangan nyo mga upload nyan. Bili na natin yung mga kailangan din. Ayun, gusto mo, silipin mo na yung ano ko dun. Iwan mo na kita bro. O silipin ko yung ano mo. Kalamansi. Kalamansi no? Ay meron pa dyan. Apat pata yan Ay, silipin mo dyan. Ha? Kaya nga So eto mga tol, dadaanan natin yung tinulugan ni bro. At kung gusto nyo mapanood yung pag-unbox niya nito at pag-setup, puntahan nyo lang yung YouTube channel ni bro. Eto. So hindi siya nabasa dito kahit sobrang lakas ng ulan ka gabi. Eto yung setup ni bro. Di ko alam kung saan yung pasok nito, pero ganyan siya kalaki. Pwede ka mag-side. Ano? Ayun yung entrance. Yan yung loob ng ano, ng tent. Kagandahan dito mga bro, hindi siya yan yung magkaganyan. Kaya kapag may nakahiga na, binat na binat simula dito papunta dito. At meron din dito parang umakal, parang supporter. Solid naman ang ganitong setup. At yung tubig mga tol, wala pa rin pagbabago. Mukhang mas lalong lumaki. Kaya di talaga makatawid yung tok-tok ni Bro Dejan Pax tsaka yung motor ko. O siya, samahan nyo muna ako bumili ng makakain sa labas at lulutuin namin. Bibili ako ng karnech or kung ano yung pwede namin sa bawan. Ganda ng ilog paro. Solid, ganda. Mamaya ligo tayo kapag uminat. Start muna natin. Napay na yun. Alright. Labas muna po ako sir. Tignan nyo naman yung setup ni sir. Ito yung ano niya, Raptor. Ang setup yan, may awning yan. Diba? Napakasimple lang po ni sir, pero naka-Raptor si sir. Sila yung may-ari nitong campsite na to. Camp Payapa. Mga simpleng tao, sobrang babait. Tsaka ito yung fish pan nila sir. Ayun yung fish pan nila.
Yan daw ay pagka gusto mag-fishing kapag malalaki na, so magbabayad lang kayo para ma-experience nyo yung pangingisda. Ayun na, umulan na. Diretso na tayo ng market. Alam nyo, isa sa napansin ko dito papuntang campsite, maraming bahay pero wala man lang kayong marinig na mga nagbibideo okay. Ayun yung kagandahan. Kaya nga pala siya tinawag na Camp Payapa kasi napakapayapa. Nay, matanong po, saan po yung talipapa? Ayan po, diretso po yan. Yung cover court na yan, tapat na yan. Ay, yung tapat po ng cover court. Tapat na yan. Okay. Yan, Thank you po. Dito lang daw pagkababa natin. Yung tapat ng cover court. Dito tayo bibili. Oh, yun o. Bilihan. Bili tayo ng karne. Sinigang gabi. Good morning po. Magkano po sa karne? Pabili po. Tsaka sinigang gabi po. 95 yan, 90 na lang. Mabutan kami ng masamang panahon. Eh, nataon naman ang inyong Nataon nga po na ganito ang panahon dito. ganito yung panahon. Kaya ako pa. Sige po, thank you po. Nakakabili na tayo mga tol. At na-miss ko din yung sinigang na karne. Makatawid na tayo mga tol dito sa Camp 2 ng Camp Payapa. Ang ganda dun tumambay sa tulay kung di lang umuulan. Takam na ako. Sarap magsinabawan. Ito, dito ako magluluto. Dito tayo magluluto. Tapos kukunin lang natin yung mga ibang rekado dun para dalhin natin dito. Ano pa nga ba? At magluto na. At dapat. Dito tayo papakulo, gawa ng karne yon. At mauubusan agad tayo ng Butane. butane. Yan, libre naman dyan ang Oo. pagluluto eh. Ano? Gusto ko na. Gusto na ko. Pinarakotar din sa'yo. Bakit tayo mga pinagdaanan natin sa buhay? Daan sa buhay. All good. It's cooking time. Ang ating lulutuin ngayong araw na ito mga tol ay sinigang gabi na buto-buto. Gawa ng napakalamig at sarap ng humigop ng sabaw dito ngayon. Eto. Iiwalay muna natin. Ayun o. At dito mga tol, meron na din silang lababo. Ayun din yung kagandahan dito. Matubig, komportable, maghugas ng mga pinagkainan or lulutuin nyo. Kaya sobrang blessed din na nakapunta tayo sa lugar na to dahil makakapagpahinga tayo at makakapag-lutong bahay tayo ng komportable. Ngayon ay maghihiwa tayo ng mga kailangan hiwain natin dito. Sarap ng ulan. Sarap ng bagsak ng ulan. Pwede na to. Ito nga pala, bumili na din akong kangkong tsaka gabi para malapot yung sabaw. Ugasan muna natin to. Kunin natin yung dahon nito tsaka talbos. Ayun, masarap dito.
So babalatan ko lang to. Ito kasi yung magpapalapot ng sabaw mga tol. All goods, nahugasan na natin. Welcome sa Tolits Cooking Show! Magluluto na tayo! Ito yung version natin ng sinigang na karne. Gigisa muna tayo ng sibuyas bawang. Pasensya na po kayo sa aking pagluluto at ito po yung aking version. Sarili ko pong version ng pagsisinigang ng gabi. At lagay na natin tong sibuyas. Lagyan natin yung karne. Lalagyan natin ng patis. Kaunti lang. Parang ipa-fried lang natin to. Na dumikit lang yung lasa ng patis dito. Ang bango. This is it mga tol. Lalagyan na natin ito ng sabaw. At si Bro Dejan Pax ay nag-edit ng kanyang vlog. Sabi ko ako na bahala dito. Lalagyan natin ito ng marami-raming sabaw. At lalagyan na natin itong gabi. Gawa ng ito yung magpapalapot dito. Takpan lang muna natin hanggang sa kumulo yan. So habang inaantay natin yun kumulo, ngayon ay re-ready ko na din yung kanin para sakaling maluto yon ay sabay na. At kakain na lang kami ni Brother Dejan Pax. Umuhos naman mga tol yung malakas na ulan. Pabugso-bugso gaya ng hangin. Bigla na namang lumakas yung hangin dito mga tol at yung ulan. Yun o. Pabugso-bugso talaga. At si bro, di pa tapos mag-edit tayo. Malalapit na. Ayan na, kumukulo na pala mga tol. At ano yung the moment of truth para sahugan natin at timplahin ng pakonto-konto. Lagay tayo konting paminta. At maglalagay tayo ng asin. Lagay na din natin tong mga tol, yung kangkong. Kumusta na kaya ito? Ayun oh. Ito na din yung tamang oras para lagyan natin ng sinigang. Sinigang sampalok. Ah, yan. Nakalagay gabi. Napakasarap mga tol. Kalahati lang. Taantayin lang natin to lumambot yung karne tsaka yung gabi. Pwede na tayo kumain. Yung kanin natin mga tol ay okay na. Ito ay lalang okay na din dahil malambot na at pwede na tayo kumain. Ang sarap. Ano pa nga ba? Pagka ganito yung panahon, eh kain na na. Dali ko lang to doon at nang makakain na kami ni bro. Sip? Tapos natapon, oh. Ang pusang gala.
Tulog na masakit ang tiyan. Patulog na lang tayo nito. Wow naman. Talagang kumukulo-kulo pa. Oh, ano pa? Sarap. Banak to. Good afternoon mga tol. At after namin kumain ni Bro Dijan Pak, si Bro kasi ay nag-edit. Tayo naman ay nakatulog at nakapagpahinga din talaga. Ngayon ko din talaga na feel yung pahinga na. Gawa ng yung nangyari sa mga nakaraang episode natin ay sunod-sunod yon. Tapos binira pa natin mag-camping dito sa Infanta sa Victory Peak, which is nga ayun ay parang binagyo tayo doon. Kaya dito ay nasulit ko sa Kampayapa ang magpahinga at mag-relax. Ngayon ay magkakape tayo. Lalagyan ko na to ng tubig at dito na ako iinat ng mainit na tubig. Ayan. Buksan lang muna natin ito. Makapagkape tayo. Gabi na nga pala mga tol. So meron tayong dagdag ulam ngayong gabi na to mga tol. Gawa ng si tatay, yung owner ng Kampayapa, ay dinalang kami ng gagawing ito, ensalada. Kasi itong area ng Kampayapa daw ay maraming pako. So gagawa tayo ng ensalada. Ito din yung kauna-unahang gagawa ko ng ensalada. Tsaka dinalang kami ng dinuguan. Ang sarap. So hindi ko alam kung paano ito gawin. Ang gagawin natin ay papatulong tayo kay YouTube. Lamig! Ensalada. Gawa tayo ensalada. Ayun ay meron na akong na-search mga tol. Ensaladang pako. Dahil ito yung kauna-unahang gagawa ko nito. Tingnan nyo. Prepare na nila, sir. Ito na lang yung ipe-prepare ko. Maghihiwa tayo nitong, mag-slice tayo nitong mga kamatis tsaka sibuyas. At lubos po talaga ako nagpapasalamat sa owner ng Kampayapa, kala sir, na asikasong todo sa amin. Kaya bukas bago kami aalis dito ay sisiguraduhin namin wala silang aasikasuhin sa area na to. Lilinisin natin to. Dahil ayun din naman yung dapat talaga gawin ng isang camper, na huwag mag-iwan ng basura. Pero tayo ay doble pa yung gagawin natin sa paglilinis. So bukas maglilinis tayo dito bago malis. So ayun mga tol, i-prepare ko lang to. So hindi siya natin totally na lulutuin talaga, pero papakuluan ata natin to. Lalagay natin to at 30 seconds lang natin to papakuluan. Ayun yung sabi sa YouTube mga tol. Hindi lang yan. At para mga tol, matapos na natin tong ensaladang pako natin, kailangan pala natin ng paminta, asin, at kalamansi. Meron pa pala akong nakalimutan. At suka. So mga magtatanong nga pala ng lagayan natin itong mga pangsangkap natin, nandyan sa description mga tol. So piga muna natin dito sa munting baso natin yung kalamansi para yung buto ay maalis natin. At yung buto nito separate lang natin. At para matapos na to, ilalagay na natin yung sibuyas. Lagay natin yung kamatis. At itlog maalat. Hahaluin lang natin to. Para isahang halo na pala, lalagyan natin to ng paminta.
After ng paminta, lalagyan natin ng asin. Kakaunting asin lang. Gawa ng meron na ding itlog maalat. Lalagyan natin ng 1 tablespoon na suka. Pero masarap ata na suka ito. Hindi to, ordinary suka kasi ito. Meron kasi ako nakita dito sa sir, ito. Sukang binabad sa sili. Ito yung masarap. Kahit 2 spoon natin to. Ang sarap nito. Ayan. 2 spoon ko na. At sunod, lalagay na natin tong calamansi juice. Natakam ako par. Mukhang sarap. So nalagay na natin lahat. Ito ay paghahaluin lang natin. So dito natin, just in case may malaglag, mukhang sarap mga tol. I'm so proud of myself. Nakagawa ako ng ensaladang pako dahil kay sir. Ganito lang pala ito gawin. Nanood lang ako ngayon sa YouTube dahil first time ko gumawa nito. Ensaladang pako. Abay, gagawa na ako nito sa amin. Gawa ng maraming pako doon. At kapag nagkakamping ako, mga roast pot, lalo na yung tabing ilog mga tol, merong mga pako doon. Kaya nga lang kasi, ang alam ko lang sa luto ng pako ay gata. Eh, di ko nang pala alam na pwede ganitohin. Ensaladang pako. Sarap par. Siyempre, hindi kompleto yung tayong titikim. Titikman muna natin. Ayan, lagyan natin ng sibuyas, kamatis, at may pako ng kakaunti. First bite. Unang tikim. Ang sarap mga tol. Tsak, matutuwa nito si bro. Ang sarap. So okay na din to. Sana nasundan nyo kung paano to gawin. Dahil nag-cooking show tayo sa araw na to. Sarap! Ang sarap! Pisa naman. All goods. Babawas na tayo ng ilaw. At ito lang yung papamagahan natin. At ito na yung huling gabi na mag-i-stay kami dito sa Camp Payapa. Dahil bukas ay aaga-agahan namin kahit papano. Dahil mahigit 2 oras yung babayahin namin papunta dun sa kabilang campsite na abangan nyo sa susunod nating episode. Good night mga tol! Bukas na muli! Umaga namin ngayon dito, maulan pa rin. Tsaka si Brother Jan Pax ay dinala niya yung kanyang hammock. Gawa ng pakonte-konte, mag-impake na din kami. So using ko lang itong mga tol at pakonte-konte yung mga gamit, hinahakotin na natin din sa kabila. Bubuhat na din tayo naman. All goods na mga tol, ito na lang yung gagawin namin ay maghahakot na kami ng mga gamit doon sa kabila. Hakot time! Hakot time! Let's go!
At eto mga tol, isang balik na lang kami ni Bro Dejan Pax. Nakakarga na natin yung ibang gamit. At si Bro, isang hakot na lang din. Tayo ay isang hakot na lang din. Siyempre, magpapasalamat ako kay Bro. Bro, thank you so much. Layo, nang sinamahan mo talaga ako dito. Layo. Napakamping to dahil sa akin eh. Kahit di niya alam na may bagyo pala. Wala tayong ka-idea, may bagyo pala rin. Bagyo pala eh. Kaya pala, tintik tayo hangin-hangin. Pero all goods din naman yung pinagtulugan natin. Tsaka si Bro doon nagpwesto eh. Alright. So abangan nyo ang susunod nating spot. At dito na din ako magpapaalam sa inyo mga tol. Dahil mukhang uulan na naman. So maraming salamat sa mga nakarating sa video ito. Abangan nyo ang susunod nating spot. So maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli. Paalam.